lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kabiyaya. Magandang gabi, Pastor. Magandang gabi po, Pastor. Good Magandang morning gabi po, po. Pastor. Praise po Panginoon. Magandang gabi sa lahat. Charito. Charito po sa lahat. Good evening po, Pastor Elvie. Sa lahat po. Good evening, good evening, good evening sa lahat. Ito po. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang mga nag-a-abroad sa ibang bansa. Okay? Nag-a-abroad pareho din pala yun. Nag-a-abroad na, nasa ibang bansa pa, no? Anyway, mga nag-a-abroad po, maraming salamat po. Welcome na welcome po kayo dito sa The Bride of Christ TV, ang ating channel. At maraming salamat po sa mga taga-subaybay po sa broadcast na ito tuwing Saturday ng umaga. Bukod po tayong pinagpala sa lahat po ng tao sapagkat tayo po'y anak ng Diyos, tayo po'y pinagpala at pinaburan na ayon sa Biblia, ayon sa sinabi ng ating Panginoon. So panghawakan po natin yon, malinaw na po sa atin yon, kung ano po yung identity natin bilang Kristiyano, no? Okay. So, okay, may papaliwanag lang muna ako sa inyo, no, na yung kanta kanina, no, The Bride of Christ. Ang original na song po noon ay The Bride of Christ talaga. Pero ang
caption niya is from this day forward. Yun nga lang, ang known po yung author. Nakita ko na po yung kanta na yan way back 2017 yata, mga kapatid, no? Then, sa totoo lang mga kapatid, nakakatuwa kasi walang umaangkin sa Spotify. So, temporarily, sa akin muna naka-copyright yan. So, pag halimbawa nga in-upload niyo sa YouTube, yun nga lang makaka-copyright kayo ng Bride of Christ. So, pansamantala lang po yan kasi nga po. Pero may original song po niyaan. Noong pa ho yan, 13 years ago na yung kanta na yan. Kaya nga lang, inadapt ko lang siya sa ating YouTube channel. Marami nagtatanong sa akin, no, bakit ba ang pangalan ng channel ay The Bride of Christ? Tapos may TV. Pag sinabing TV, alam naman natin, vlog yun. Okay, nagbo-vlog po tayo ever since. Actually, mga kapatid, sa totoo lang, ang pagkatawag ko talaga, vlogger ko talaga ako. Hindi po talaga ako pastor kung tutuusin. Kaya nga lang kasi nakasanayan hanggang sa tinawag na ako ng mga follower na pastor, nung una niyo ako tinatawag na ganyan, kinikilabutan ako. Sabi ko, hindi naman ako pastor. Diyos ko, nakita ko yung sarili ko sa salamin, pastor ba to? Pero sa awat biyaya naman ng Diyos, nung nakilala na yung channel natin, inaimbitahan tayo ni Bishop Emmy Domingo na mag-aral daw sa kanyang eskwelahan since full grace naman ang tinuturo ko. So I grabbed the opportunity, the reason why I study Bible school. Na yun nga, nakagraduate na po tayo ngayon ng second year at may diploma na, no? Papers lang yan, numbers game lang po yan. Ngayon, nasa third year na po kami ngayon. So, wala na. Tinawag na akong pastor. Ay, sus. Kung nalalaman nyo lang, di ako perfecto, no? Okay, so, marami tayong pag-uusapan ngayon, no? So, dito nabuo yung logo na to, no? Mapakita lang ko sa guys, kailangan ko lang muna ipaliwanag to kasi meron po akong gustong ipakita. Okay, so ito yung mga paraphernalia ko, no? Alam nyo ba itong Bride of Christ na to, noon pa to? Noong ko pa ho to ginagawa, ganyan pa nga itsura yan dati. Okay. So noon pala pinanalangin ko na sa Panginoon, I created this logo. Naka-register na tong logo na to, no? Digitally, no? So copyright sa akin yan. At yan, dito ko ginawa yan. Yung mga original na pinagagawa ko dati. Mabilisan lang, no? Then, I designed this logo. Ito, maraming matitisyo dito. Bakit may cross? Ano ba meaning ng cross? May babae, tapos, no, may ano to? May meaning po yan. Una, yung cross, red cross, is symbolize na ang simbahan ay ospital, kaya red cross. Ay sus. Pero yung babae po dyan, alam naman po natin, hindi maiintindihan to ng mga ng mga hindi nag-aaral ng end times. Okay? O yung mga walang alam sa end times. Pero salamat sa Panginoon, kayong lahat, malalim na kayo sa end times, kaya alam nyo na ang church sumisimbolo rin sa isang babaeng ikakasal. Alam naman natin yan, nasa Revelation yan. At dito naintindihan ng iba, akala nila kulto daw, kulto. Bahala kayong kulto kayo. Kasi nga, kulang sila sa pag-aaral. Hindi kagaya nyo, aral na kayo. So alam nyo na to, na ang church hindi lang po siya body of Christ. Kasi napaka-common kasi di ba ng ang church ay body of Christ. Ang church ay ay maraming maraming mga simbolo ang church, emblem. Pero bihira yung Bride of Christ kasi hindi nila naintindihan ang Book of Revelation o hindi binabasa o hindi tinuturo. Pero sa awa ng Panginoon, ayun. Tapos, syempre, yung dove na yan ay Holy Spirit. Okay? Alam na natin yan. So that's it. Napakasimple lang ng logo na to. Wala nang marami pang mga kung ano-ano. So, actually, lately lang, sa awat biyaya ng Panginoon, nagbigay na ang Diyos sa akin ng tinatawag na ako ng Panginoon sa darating ang oras na magtatayo na tayo ng building ng church.
Hindi ko alam kung paano gagawin ng Diyos, no? Basta ako, sumusunod lang ako doon sa kung ano yung conviction ng Panginoon sa akin. Wait lamang po. Wait lamang po. Wait lang. So, this is it. At ito na yung magiging pangalan ng church na itatayo ng Panginoon, pinapatayo ng Panginoon sa akin, na napagbotohan na namin lahat, ang The Bride of Christ of the End Times Church. Palakpakan po natin ng Panginoon. Yan na po ang magiging church. At primarily, baka itayo ito dito sa Malabon, since dito naman talaga yan. So, yun lamang po, no? Kung gusto niyo ipanalangin, sama niyo sa panalangin niyo. Abutin po natin ng tao para nang sa ganun. Ayun na, maitayo na natin yung ministry. Ministry lang po to, kapatid, no? Hindi po masyadong banal to, no? Ang kabanalan ay na kay Kristo, wala sa church, no? Hindi po tayo nagtuturo na pumasok kayo sa Bride of Christ, ligtas na kayo. Naku po. Pag tinuturo ko yan, batukan nyo ako. Mali. Wrong gospel. Okay. So, yung iba lalalayuan siguro. Meron naman online. Tandaan nyo mga kapatid, wala pa rin pagkakaiba ang online sa on-site. Dahil kasi, yun din naman na makikita nyo sa on-site. Ako rin naman. Yun nga lang, maaamoy nyo lang ako sa personal, no? Ay, sus. Okay, tama na nga. Okay, sige na. Okay, so nagkakagulo-gulo na naman sa page natin. Ayan. May konting katuwaan lang naman tayo sa page natin. Kaya nga lang yung katuwaan nauwi sa katuwaan talaga. Okay. Post, good evening, Pastor. Rito po sa lahat. Makikita din tayo ng personal pastor. Oo naman. Sabi nila, ikaw ba si Pastor Edwin? Ay, sus, mapapasign up the cross kayo. Ay, ikaw pala yun. Sus. Okay, no? Sige nga, isang palakpak muna sa Panginoon muna. Napakabuti ng Diyos sa atin araw-araw. Okay, no? May katuwaan tayo sa page kanina. Mapapadalas na to, Kasi ito po yung post. Lakihan ko nga. Lakihan natin. Ayan. Lakihan natin. Singit ng singit si Kambing kakasalita. Ako nasa akin yung mikropono kung ano-ano mga okay. Sabi ko, suppose na to, basic na tanong, alam nyo na to mga kabiyaya. Alam nyo na. Sabi ko, nung lulusubin ng mga Ehipto ang mga Israelita sa ilang, nung sila'y tumakas dito, ano ang ginawa ni Joshua sa dagat na pula? Okay, letter A, nahati ang dagat. Letter B, napahamak sila dahil sumaway sila. Letter C, hindi nahati ang dagat. Pwede nyo bang pakitype uli yung sagot kung ano po sagot nyo dito? Parang katuwaan lang naman po natin. A, B, or C? Sige, sagot lang. Yan. Pastor. Naghahati ka ng division, Pastor. Ginagawa mo kaming bata, Pastor. Kung maingay, ingay mo. Mag-pray ka dyan, ha? Ayan, habang nag-aantay tayo, nagkukwentuhan kami ni Kambing, no? Okay. Okay, so ano bang sagot dito? Salamat po sa lahat po nag-participate. Mali man ang sagot nyo o tama. Ina-appreciate ko po kayo. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Okay, lalo-lalo na yung sumagot ng mali. Jokes. Di naman. Katuwa lang naman to mga kapatid. Pero mamaya malalaman nyo kung ano lesson dito. Malalaman nyo mamaya lesson. Okay, dito muna tayo sa tanong kasi. Kasi dapat intindihin nyo yung tanong. Ang tanong, nang lulusubin ng mga Ehipto ang mga Israelita sa ilang nung sila'y tumatakas. Ano ang ginawa ni Joshua sa dagat na pula?
Itong question na to ay tricky question. So sa unang tingin talaga, ang sagot talaga rito ay nahati ang dagat na pula. Kasi bakit? Nasanay tayo na nahati ang dagat na pula, kaya nga lang may mali. Ang mali, si Joshua ay sus. Hindi naman si Joshua yun eh. Ay sus. Talaga tong si Joshua, oo. O ano ang tama? Sumuway ba sila? Hindi. Ang tama ho dito, walang ganap na nangyari. Hindi ho nahati ang dagat. Hindi naman si Joshua yung naghati ng dagat. Si Moses, eh. Diba? So ano, sagot. Kung si Moses yan, letter A, eh si Joshua. Kaya nga ako naglagay dito ng hindi nahati ang dagat. Ibig sabihin, ito ay room para sa mga ang sagot ay hindi nila alam na ano na mali yung tanong. Okay. O ano lesson dito? Oh. Ibig sabihin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, 'di ba ganyan ang gospel? Akala mo tama, yung pala mali. Oh, 'di ba? May natutunan tayo rito. Ano yung kinain ni Joshua yung puno sa Eden? Sino may sabi nito? Sabi ni Del Araneta. Eh, yun, sumobra naman perverted ang gospel nito. Okay, so sa madaling salita, yung tanong ko, perverted. Same ng tinuturo ng mga perverted gospel ngayon na sa unang tingin akala nyo tama, pero kung hindi tayo mag-aaral mabuti ng Biblia, maliligaw tayo. Kasi tinan nyo, no, pag perverted gospel, gahibla no? Gahibla yung totoo. Kasi totoo naman talaga, di ba, na ang Ehipto lulusob sa Israelita sa ilang noong sila ay tumatakas. At totoo naman na hati yung dagat na pula. Totoo po yun, truth. Pero ang perverted dito, hindi naman si Joshua yun eh. O, si Moses. Ngayon, ganito yung mga ginagawa ng typical na Pilipino. Either na hindi nila alam ang istorya, hindi nagbabasa ng Biblia ang mga Pilipino, o either na hindi sigurado. O, ganyan din tayo noon, di ba? Hindi natin alam kung ano yung totoong gospel. Amen lang tayo ng amen sa pastor. Pero ang totoo noon, hindi natin alam. Yung pala, ang kinakain na pala nating gospel ay lason. So, ganyan po yung nangyayari sa mga Pilipino ngayon. Tanyo ng kapatid, dito sa Bride of Christ, kung may pinopost man ako, huwag nyo naman husgahan na nagkakamali ako. Eh, palpak si pastor ng ano eh, mali yung tanong eh. Hello? Hindi ganon. May purpose kung bakit ganyan ang tanong ko kasi nga, it is a tricky question. Prove na yan ang the best example ng kaisipan natin sa pagtanggap ng perverted gospel. Okay? Yung mga perverted gospel, ganyan. Ano ng gospel, di ba? Bigyan ko kayo ng halimbawa ng perverted gospel. Tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon at relasyon sa Kanya, ikay maliligtas. Di ba ganun ang perverted gospel? Hindi naman yun ang totoong gospel. Ang gospel talaga, manampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo para ikay maligtas, ikay napatawad. Yun po. Yung finished work of Christ ang sima dun eh. Pero ang tinuturo ng mga perverted gospel, tanggapin daw si Kristo, no? Magrelasyon. O kaya, tanggapin si Kristo, manampalataya kay Kristo, pero, may pero. Okay, may pero, no? May pero. So ano lesson natin dito mga kapatid? Itong tanong na to ay example ng mga perverted gospel na mag-ingat po kayo. So ano yung solution para hindi kayo mabudol ng perverted gospel? Aral po kayo ng Biblia. Okay? Agaya nito, proper reading lang naman. Alam naman natin na si Joshua ay mali. Pero magtataka kayo, tatlo yung option. Nahati yung dagat na pula, napahamak sila dahil sumuway sila.
Magtataka kayo bakit hindi nahati ang dagat? Bakit may option na ganun? Si Tetelestay Pastor, fasting daw kailangan, sabi niya. O bahala siya mag-hunger strike. Ay, sus. Mga ano yan mga rallyista, no? Hunger strike. Pinahihirapan ang sarili para ano daw, tugunin ng Diyos, no? Okay, so next naman na post ko ito pa. Ito di ko masisisi iba rito kung bakit yung sagot nila ay ano. Pero anyways, alamin natin. Next muna tayo, no? Sabi rito, ang sabi ng Diyos kay Adan at Eva, kapag kinain ninyo ang bawal na puno, walang sala silang mamamatay. Ang tanong, ano ang kinamatay nila? Oh. Una, yung pagsaway ba nila sa Diyos? O pangalawa, nung nakain nila ang bawal na puno? Oh. Kung mga kapatid, pwede malamang uli kung ano ang sagot nyo rito. Letter A or letter B? Katuwa lang naman to mga kapatid. Okay. Ay, ano ba? Okay, so basahin natin yung Bible. Dito tayo magbabasa ng Bible. Salamat po sa mga sumagot. Salamat po. Karamihan talaga ng sumagot dito sa ano na to, no, sa post na to ay sumuway sila sa Diyos. Okay? Pero andaan nyo mga kapatid, intindihin po natin yung tanong. Ang sabi rito, ang sabi ng Diyos kay Adan at Eva, kapag kinain ninyo ang bawal na puno, walang sala silang mamamatay. Ang tanong, ano ay kinamatay nila? Ang tanong, totoo ba na ang tanong na ito ay tama? Accurate ba itong tanong na ito? Kasi kanina hindi accurate yung tanong dito eh. Naging si Joshua raw, si Joshua. Kaya tuloy marami na din lang. Ang tanong naman dito, totoo ba na na kapag kinain ninyo ang bawal na puno, wala silang mamamatay? Ang tanong, totoo ba ang kinamatay nila? Ano ba ang kinamatay nila? Okay? Okay. Sabi ni Mark Hoson Salas, kinain naman yung puno. Ay, sus. Kinain daw yung puno. Okay. Pwede bang kainin ng puno? Di ba yung bunga yung kinakain, hindi yung puno? Ay, nako, kamote. Kamote yung kapatid, yung kinakain yung puno. Ay, ano ba yung sanga? Ay, ano ba? Tingnan na nga natin. Basahin natin. Okay, sa Genesis. Basahin natin. Sabi ni Annalyn Castro, si BFF nandito. Ay, naku. Sino yun? Yan ang hirap kasi pag may mga group hindi ko alam yung mga yan. Okay. Sige, tingnan natin Genesis. Secret Pastor. Okay lang yun. Masaya nga ako may mga group kayo at least, di ba? Magkakapatid kayo sa Panginoon, magkakaibigan. Gilang, friends lang o ano lang, okay lang. Maganda nga yun, nakikita ko kayo na kayo ay nagkakaisa, kayo ay nagtutulungan. Okay? Sige na nga, Genesis. Sabi, gumong Yahweh ng isang halamanan sa idlangan na nadaon taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masarap ang bunga. Sa gitna ng halaman ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Tree of Life, dalawa yung puno, no? At gayon din naman ang punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So dalawa yung puno, isang tree of life, isang tree of knowledge between good and evil. So dalawang puno yun, ano?
Verse 10, umagos noon sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito ay nahati sa 4 na sanga. Okay. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang 5 bungang kahoy sa halamanan, maliban, ito basahin niyo maigi, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, wag mong kakainin ang bungang yun. Wag daw kakainin. Ano daw mangyayari? Sapagkat sa araw na, ano daw, kainin mo iyon, ay mamamatay ka. So, ibig sabihin, balik tayo sa tanong na to. Ang sabi doon, kapag daw kinain daw yung bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama, mamamatay ka. Ngayon ang tanong, balik tayo sa tanong kanina. Ang sabi ng Diyos kay Adan at Eva, kapag kinain yung bawal na puno, walang sala silang mamamatay. Tama yung tanong. Ang tanong, ano kinamatay nila? Oh. Doon tayo sinasabi ng verse, ang kinamatay nila ay kapag nakain nila yung bunga na iyon. Kaya ang sagot, nung nakain nila ang bawal na puno. Okay, palakpakan natin si Lord. Oh, ito yung sagot. Bakit pumasok sa isip nyo ay pagsuway nila sa Diyos? Kasi po yan po ay tradisyon na tinuro sa atin Na kaya sila namatay nung kinain nila yung pagkakaalam ng mabuti at masama, yung puno na yon, kaya sila namatay kasi sumuway sila sa Diyos. Basic. Yan po yung perverted gospel na natutunan natin. Okay? Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. Huwag niyo kong awayin. Mahal na mahal ko kayo, Naglalaro-laro lang tayo. Pero at least, nag-participate kayo. O, wala namang masama doon. Sa susunod nga, no, kung ako lang ay bilyonaryo, yung mga sumagot ng mali, bibigyan ko ng tigo 1,000 sa GCash. Ay, nako. Huwag kayo ma-offend, guys. Huwag kayo ma-offend. Ano lang to? Sige na. Sige na, pagbigyan niyo na. Okay, ma-offend. Ano lang to? Parang ito talaga yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Alam niyo dito sa channel na to, tinuturuan ko talaga kayo na maging wise, maging mapanuri, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong amen ng amen. Ito kasi nangyari, no? Tinuro sa atin sumuway daw sila sa Diyos. Kaya namatay sila. Pero hindi po 'yun ang konteksto. Ang konteksto po, yung na moment na kinain nila yung bawal na puno, o yung puno na pagkakaalam ng mabuti at masama, yun, doon sila namatay. Okay? So paano ba sila namatay? Namatay sila in the sense na nalaman nila yung tama at mali. Oh. Kasi ang tao nung araw, nung nilalang ng Diyos ang tao, si Eva at Adan, inosente sila, hindi nila alam ang tama at mali. Madaling salita, kaya sila walang kasalanan, hindi sila nagkakasala sa mga gawa nila kasi hindi nila alam yung tama at mali. The moment na nalaman nila yung tama at mali, nagkaroon sila ng kamatayan kasi bakit? Kasi nalaman nila kung ano yung mali at tama. Nung nalaman nila yung mali at tama, doon pumasok ang kautusan. Naging ang tao, naging legalistic na, uy, mali ito tama to, uy, mali ito tama to, ito'y kasalanan to. Ang tao ang nag-identify, ito kasalanan to. Kaya tinan nyo, no, yung mga tao ngayon sa panahon natin ngayon, hindi naman kasalanan sa Diyos na kumanta ng worldly song Tutuusin hindi naman kasalanan na sa Diyos na kumakanta ka ng mga love song, worldly song Pero yung tao lang ang nag-identify na yun daw ay kasalanan. Bakit? Kasi ang tao, yan yung bunga ng pagkakain natin ng bawal na puno. Ina-identify natin, tayo ang nag-identify na ito tama, ito mali. Pero sa mata naman ng Diyos, wala naman talagang tama at mali. Lahat yun ipinagpala ng Diyos Kaya lang po nagkaroon ng tama at mali. Bakit? Kasi dahil sa kautusan. Oh. Oh. Dahil sa kautusan yun, di ba?
Kaya mga kapatid, totoo lang, ganun po yung nangyari. Kaya yun po yung dahilan kung ba't sila namatay. Namatay sila sa mata ng Diyos kasi kaya sila namatay sa mata ng Diyos dahil nalayo sila sa Diyos. Bakit sila nalayo sa Diyos? Kasi alam nila ang tama at mali eh. Kaya tinan mo, no, ang tao talaga, kapag halimbawang hindi naman mali, sasabihin mali. O, di ba? Napapansin nyo ba sa sarili natin yung minsan na tayo lang exaggerated minsan? Hindi naman masama yung ginagawa natin, tayo nagsasabi na ito'y masama. O, di ba? Tinan nyo ha. Kaya tinan nyo, no, marami mga relationship na nasisira kasi minsan tayo, over tayo minsan. Hindi naman problema, pinalalaki natin. Bakit? Yun kasi yung bunga nung nalaman natin kung ano yung tama at mali. Doon tayo namatay. Kaya tuloy, imbis na hindi namang kasalanan, nagiging kasalanan sa atin. So ano ang sagot? Nung nakain nila yung mali. Okay. Nung nakain nila yung bawal na puno. Okay, so maraming salamat din sa mga nag-participate. Abangan nyo ha, marami tayong gantong post na napaka-tricky yung question. Kasi alam nyo, ang gusto ko lang ituro sa inyo na ano tayo, tinuturuan tayo na rin ng Panginoon na maging mapanuri. Okay lang. Tandaan nyo mga kapatid, wala nang ano, huwag na kayo ma-offend kung mali yung sagot nyo. Okay lang yun. Kasi tandaan nyo, may kasabihan nga ang sanlibutan, in every mistakes, we will start of learning. Okay? Learning po yun, kapatid. Ako naman, kailan naman ako natuto dahil nagkakamali rin ako. Sino dito hindi nagkakamali? Oh. Sige nga, mag-amin nga yung mga hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Diba? So, we should learn sa ating pag-aaral. Tinuturuan ko lang kayo na maging palabasan ng Biblia. Mga kapatid, panahon na. Panahon na kasi. Di ba? Panahon na kasi para maging palaaral tayo sa salita ng Diyos. Remember, ang Word of God ay sumisimbolo sa espada. O, basa tayo. Basa. Efeso. Chapter 6. Ano ang salita ng Diyos? Oh, 'di ba part kasama 'yan sa sa weapons of warfare na sinasabi nila? Okay, magandang panlaban din sa diablo yung marami kang alam sa Bible eh. Alam niyo ba 'yun? Kasi ang salita ng Diyos ay para daw Para daw tabak. Okay, kung parang tabak 'to, paano ka lalaban kay Satanas? Napakaikli ng tabak mo, no? Lalaban ako sa iyo, Satanas! Pero yung word of God mo, kasi late lang ng karayom. Ay, sus. Dapat kasi laki ng sword ni Voltes 5, no? O sige na, mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Okay. May part 2 tayo ng ating tinatawag na prosperity gospel. Okay. Kasi 'di ba naituro ko sa inyo last week, yung prosperity gospel, nabanggit ko nga doon na ang pagiging prosperity ay hindi pera-pera lang, no? Ang prosperity gospel ayon sa full grace, part 2 po tayo ngayon. Marami kasing mga hindi meron din naman nakaintindi pero medyo tumaas ang kilay nung iba. I-define uli natin paano ba ang prosperity. Kagaya na nasabi ko last week na ang prosperity ay katumbas nito ay meron kang peace of mind. Okay? Ang pagiging prosperity ay yung success ka talaga, hindi lang pera-pera. Kasi ang iniisip kasi nila pag prosperity, maraming pera. Okay? Hindi po prosperity po yun. Okay? Hindi po prosperity po yun. Ang pagiging prosperity po ay hindi natatapos sa pera. Tapos, may pinakita ako dati last week. Ito
Ang prosperity ay kailangan kumpleto yung tatlong aspeto. Pag sinabi kasing prosperity, you have peace of mind. Okay? Pag sinabing peace of mind, ayun yung success. Ayun yung contentment. Okay? So ang tanong, totoo ba na ang kakontentuhan ay makakamit sa okay nga ang relationship mo pero wala ka naman pera? O sablay naman ang iyong kalusugan? Okay? So ibig sabihin mga kapatid, tanggapin na natin ang katotohanan, magkakaroon ka lang talaga ng peace of mind kung maayos ang iyong relasyon sa Diyos, sa kapwa mo, kung financially stable ka naman talaga, hindi ka nagkukulang, at maganda yung ano mo no, yung record mo sa doktor na malusog ka. Yun po yung tinatawag na prosperity. Aminin na natin. Okay? Doon tayo sa realidad, katotohanan. Isang katotohanan na hindi puno ng kaplastikan, na pag sinabing success o prosper ka, ay hindi natatapos sa pera lang. Kasi tinan nyo, no? Hindi lahat po ng mapera ay success. Mapera ka nga, pero yung pera mo, pinanggagamot mo. Bayad sa ospital. O, di ba? So ano sense nun? Wala rin, hindi ka pa rin prosper. Ano prosperity doon? Okay? Dapat kasi na-define natin ano ba ang prosperity. Ang prosperity is meron kang peace of mind. Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung maparami kang ang pera pero kaaway mo lahat? Maayos ka nga physically, maayos ka nga financially, pero relationship mo, marami ka nakakaaway, maraming galit sa'yo, maraming banas sa'yo. Oh. Yung ba ay prosper yun? Kung sa pamantayan ng mundo, hindi hindi prosper yun. Huwag mo sabihing prosper ka, that is hypocrisy. Dahil yung pera, malusog ka nga, tinatakwil ka naman ng pamilya mo. Ano yun? Prosper ba yun? Oh. O another example na hindi balance. Maayos nga ang pamilya mo, okay ang relasyon mo sa asawa mo, wala kang kaaway, financially okay ka naman, pero may sakit ka naman. I'm not judging those people who have sick today, yung may mga karamdaman. I'm not judging you. Pero mga kapatid, pag-isipan nyo, no, doon tayo sa realidad. Prosper ba talaga ako? 'Di ba? Kontento ba talaga ako? Okay? Wala tayo sa Bible pa ngayon doon tayo sa pananaw nating mga tao. Tayo usap-usapan bilang tao lang, no? Oh. 'Di ba? Basically, 'yun ang katotohanan 'di ba? Na relasyon, financial, physical, diyan umiikot ang mundo natin na magbibigay sa atin ng peace of mind. O ayos ka nga physically, ayos ka nga relationship, nagkukulang ka naman sa pera. Ang hirap kaya na magkaroon ng peace of mind kapag yung mapuputulan ka na ng kuryente dahil wala kang pambayad o kaya wala ng gatas yung anak mo. Peace of mind ba yun? Oh. Aminin natin ng totoo, struggle tayo dun pag ganun. Hindi natin masasabi na kumpleto ang buhay. Okay? So ano ang solusyon? Kailangan makumpleto yan para masabi mo sa mata ng tao at sa mata mo na ikaw ay success. Okay? Okay. Ngayon, eto ngayon ang tanong. Paano ba makumpleto tong tatlo na to? Na perfect ang relationship, perfect ang financial, perfect ang physical. Una, ang sagot ko rito, depende kung marunong ka makontento kung anong meron ka. Kung talagang kontento ka kung anong meron ka, where charito ka na, you are prosper sa mata mo. Okay? Pero kung para sa iyo may kulang, ibig sabihin nun, hindi naman nangangahulugan na wala kang kakontentuhan. Okay?
May nagsabi sa akin nito ng mga nakaraan lamang. Sabi niya, Edwin, yung tinuturo mo, hindi kaya tinuturuan mo ang tao na hindi makontento? O may nagsabi ng ganun sa akin eh. Kasi sabi daw ni Pablo sa mga taga-Korinto na makontento daw tayo. Okay. Ang kasi issue kasi rito, sino ba yung kausap ni Pablo? Oh. Eh di ba karamihan sa mga taga-Korinto, mga unbeliever pa yung iba, hindi pa totoong Christian? Oh. Ang issue dito, tayong mga Kristiyano na, tayong mga nananampalataya na kay Kristo, na alam natin na tayo ay ligtas na, pinatawad na, pinaging banal na, pinagpalat, pinaburan, at pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Ito yung mga nasa full grace na, yung mga ligtas na talaga, na gustong ma-enjoy ang buhay dito sa daigdig. Kasi tandaan nyo po, no, gaya ng sinabi ko last week, maraming mga nagtuturo na hindi raw kalooban daw ng Diyos na na makumpleto daw tayo, na maging success daw tayo, kaya lagi daw may kulang. Ang tanong ko naman, saan sa Bible yun? Na lagi may kulang. Okay? Karamihan sa mga perverted Christian, gusto lagi nila na lagi daw may kulang para daw dumepende daw tayo sa Diyos. Ngayon, kung ganyan ang paniniwala nyo, mangyayari nga sa inyo yan. Kung sasabihin nyo lagi sa sarili nyo na hindi kalooban ng Diyos na sumagana ako kasi ayoko kasing yumabang o ayaw. No, that is a big lie of Satan. Dahil ang nais ng Diyos, ang linaw-linaw, di ba? Basahin nga uli natin. Nais ng Diyos, ito eh. Nais kasi ng Diyos na maging happy tayo eh. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, alam naman natin to, no? Ang sabi rito, dapat talaga i-meditate nating mabuti tong 2 Corinthians 8:9 at Ephesians 1:6 kung sino tayo mga Kristiyano. Para mabago lang yung pananampalataya natin sa buhay at maging positibo tayo sa buhay at makamtam talaga natin yung totoong buhay charito, no? Sabi rito, no, hindi kaila sa inyo kagandahang loob ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, ang Panginoong Yesus ay may kagandahang loob. May biyaya po siya sa atin na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ano yung kagandahang loob na yun? Na kahit na siya daw ay mayaman. Oh. Ano yung mayaman dito? Yung kanyang pagiging Diyos. He owns everything. Okay? Nagsakatawang tao siya, no? Huwag po kayo maniwala sa nagtuturo na inubad daw niyang kanyang pagka-Diyos. That's wrong. Nagpigil lang siya. Kung titingnan niyo sa Pilipos, ang sinabi ron, hindi hinubad, kundi nagsakatawang tao lang siya. Kung titingnan mo yun sa Greek, ito ay kinoo, o ibig sabihin is to empty himself. Desisyon niya na iwan ng kanyang pagiging Diyos. Iniwan niya yung karangyaan ng langit. Pero hindi niya iniwan ang kanyang pagka-Diyos. Iba yun iniwan niya yung buhay niya sa langit at iba yung pagiging Diyos niya. Iba ho yun. Hindi po totoo na sinasabi na iniwan niya ang pagka-Diyos. No, Diyos pa rin siya. Nagsakatawang tao lang po siya. Okay? Okay. O ngayon, nung mayaman siya, naging mahirap siya. Sa mata niya, naging mahirap siya. Pinahirapan niya ang sarili. Upang mapayaman kayo. Ano ba yung kahirapan niya? Literal ba to? Spiritual? Naku, may nagtuturo ng ganito. Nasa full grace na to eh. Nakakalungkot talaga to mga gantong pastor. Mga ayaw na umunlad, ayaw na maging masaya ang buhay nila. Gusto nila lagi may kaakibat na paghihirap, no? Pinagdadamot nila sa tao yung katotohanan na nais ng Diyos na managana tayo, pero itong mga pastor na to, marunong pa sa Diyos eh. Spiritual daw yun. Oh. Bakit? Yung bang paghihirap ni Kristo, spiritual ba yan? Oh. Yung paghampas sa Kanya, spiritual ba yun? Spiritual ba yun? Siguro pag nakita-kita tayo sa langit, no, baka i-joke tayo ni Lord, no? Ano sinasabi niyong spiritual ang paghihirap ko? Ano yon nung panahon na pinapalo daw siya, spiritual ba yun?
Nagaganon siya, aray, tag-aray, inahampas ako, aray, aray. Nahampas, no? Tapos sabi ng centurion, Lord, hindi pa naman kita hinahampas ha. Hindi, yung hampas mo, spiritual, kayo umaaray ako. Aray, aray. Sus. Ano yun? Spiritual yung pako. Ah, spiritual. May nagtuturo ang gantong pastor, alam nyo na kung sino yun eh, no? Ayoko lang i-mention ng name. Diyos ko, kinilabutan ako sa sinasabi niya. Sabi ko, tong taon to, killjoy. Hindi naiintindihan eh, talaga tong si ano. Oh, balik tayo dito. Hindi ganon. Tingin tayo sa Greek. Okay, Greek. Tingin tayo King James, Greek. He became poor. Teokyo. Become indigent. Beggar. Ay sus. Tignan nyo nga yung Greek ng poor dito, beggar. Ayan beggar. Alam nyo ba yung beggar? Alam naman ito na iba no? Pulubi. Yung pulubi ba, literal o spiritual? Meron bang pulubing spiritual? Ay sus. Ba't mo i-interpret to ng spiritual? Kaya totoo yung sinabi ni Bishop Emmy Domingo, mag-ingat kayo sa mga pastor na lahat na lang lagi, ini-spiritual yung lahat. Literal na nga eh. Spiritual pa sa inyo? Para ma-justify lang yung mga doktrina nyong sablay? Hindi naman yun totoong sinasabi eh. So yung poor dito, pulube. Beggar, ayan basahin nyo nga. Ako ba may sabi niyan? Ancient Greek ang nagsabi, ancient. Sa madaling salita, ito yung totoong sinabi ni Pablo, na bagamat siya ay mayaman, siya ay naging pulube. Siya ay namulube. Yung pala meaning nito. Ano daw? That he through his poverty, o yung pagiging beggar niya, pagiging pulubi niya, tayo daw ay yumaman, rich. Ano yung rich dito? Literal o spiritual? Tingnan natin. Plutiho. Wealthy. Literally. Ay sus. Wealthy. Yung ibang pastor ang hirap ispelengin, wealthy na nga eh. Gagawin mo ba tong ginamit, pulube, tapos si Kristo daw ay naging pulube para daw tayo ay maging mayaman. Literal na pagiging mayaman. Kaya mga kapatid, napakahalaga ho talaga na maging mapanuri tayo. Huwag tayong amen ng amen sa pastor unless may ebidensya siyang pinapakita. Ako, confident ako sa tinuturo ko kasi may Greek ako eh. I have my own Greek. You have your own also. Ang na-share to sa inyo. Kahit balik ta rin yung Biblia. Yun ang sinabi eh. So ano ang tamang sinabi rito ni Pablo? Ang totoo niya, sabi rito, hindi kaila sa inyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na siya ay mayaman, naging pulube siya upang maging mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging pulube. Totoo naman si Kristo na nasa lupa, naging pulube siya. Literal ba yon? Literal yun eh. Di ba? So ano idea dito? Pag sinabing naging pulubi siya, all of his life is full of poverty, punong-puno ng paghihirap. Aspeto ano aspeto ng buhay? Financially, physically, relationship. Relationship, healthy ba ang kanyang relationship? Hindi. Maraming galit sa kanya, mga Pariseo. Relationship, pati nga kaibigan niya, dininay siya eh.
Relationship, isa nga doon, pinagkanulo siya. O ano, masasabi mo bang prosper si Lord nung nandito sa lupa? Kasama sa paghihirap niya yung kanyang relationship, hindi maayos. Kung tutuusin nga, yung magulang pa lang niya, problema na eh. Muntik na maghiwalay si Maria tsaka si Jose. Nangusap lang ang anghel kay Jose na huwag hiwalayan si Maria. So ano issue ng relationship doon? O, mahirap yung relationship nila. Pangalawa, financially, okay ba sila financially? Hindi ah. Katunayan nga si Kristo, kung hindi pa naghimala na magkaroon ng pera doon sa bunganga ng isda, Pedro, pumunta ka nga doon sa may, ano, sa may dagat, tapos kunin mo sa bunganga ng isda yung ano daw. Oh, pambayad daw nila ng ano, tax ba yun or what? Hindi nga sila makabili ng kabayo eh. Sumakay si Kristo doon sa may asno. O ang tanong, financially okay ba si Lord? O, hindi. Physically, sablay lalo. Lalo naghirap si Kristo. Sabi nga ng mga doktor, nung pinako si Kristo sa krus, syempre pag pinako ka, di ba, giniginaw ka na nun, nilalagnat ka na nun. Oh, nagkasakit pa si Kristo. Di ba, pinainom nga sa kanya yung ano, nauuhaw daw siya. Pinainom sa kanya yung nilagay ng isopo, yung esponga. Tapos, pinasipsip sa kanya yung suka. Nagingalo na si Lord noon o ano, okay ba siya? Ano? Hindi. Lahat ng paghihirap ng lahat ng espeto, financially, physically, even yung relationship, naghirap siya para anong kapalit noon? Para mapayaman daw tayo. Mapayaman sa ano? Pera lang ba ang kayamanan na sinasabi rito? Hindi. Kung ano yung paghihirap na binayaran ni Kristo, yun din yung sukli sa atin. Kung naging mahirap sa kanya ang relationship, ang sa atin daw ay kayamanan sa relationship. Kung naging mahirap sa kanya ang physical niya o kanyang katawang panlupa, nais ng Diyos na maging healthy ka. Kung naging mahirap siya, wala siyang pambili ng bahay, wala siyang bahay, nais din ng Diyos na managana tayo financially. Tatlo. Doon ko kinuha yun. Kaya ang pagiging prosper, hindi ng pera-pera. So ngayon, ano implication nito sa atin? Dapat panampalatayanan natin to. Pastor Edwin, yung sinasabi ni Pablo sa Romans, sa Corinto, na makontento kayo. Payo lang niya yun, na makontento tayo. Binabalansi lang ni Pablo. Oh. Di ba? May choice ka pa rin maging kontento. Pero in reality naman talaga, 'di ba, kapag tayo ay kumpleto ang buhay, nakokontento rin naman tayo, 'di ba? O binabalanse na ni Pablo 'yun. But I'm not telling you na hindi makontento. Ang sinasabi ko na sa inyo dito, i-diagnose niyo ang inyong sarili. Ano ba, kontento na ba ako sa buhay? May kulang pa ba? Na dapat ibigay ng Panginoon sa akin? Oh. Okay? So ganun lang po yung mga kapatid. Isa lang naman mga kapatid ang nais ng Diyos sa atin eh. Nais ng Diyos na maging happy ka. Okay? Si Enrile, yung kanyang ano niya, gusto ko kasi happy ka. Oh. Di ba? May politician na ganyan, yung ganyang kaisipan na nais niya maging happy ka. Kung itong taong to, gusto nang niya maging happy ang bawat Pilipino, hindi ba naisip ng Diyos yun? Oh. Gusto ko maging happy ka. Nais ng Diyos yan. Actually, merong instances sa Bible na ganyan eh, no? Basahin natin na, wait lamang po. Mark chapter 1, verse 41 yata yun. Kaya niya, bigyan ko ng halimbawang verse, no? Minsan tayo mga tao ganito eh. Sabi rito, no, nung pinagaling ni Jesus yung isang ketongin. Tinan nyo yung ano nila, tinan nyo yung lengguwahe nila. Sabi rito, no, verse 40, isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tinan nyo yung sinabi niya, no?
Kung nais po ninyo, ako ay mapapagaling at magagawang malinis. Tingnan yung sabi ni Jesus na habag si Jesus sa kitongin, kaya tinawakan niya ito. Kaya sinabi niya ito, oo, nais kong gumaling ka. Nais ng Diyos na gumaling ka. Nais ng Diyos na maging masaya ka. Pero tayo minsan ganito tayo mag-pray sa Lord eh. Sabi dito ng kay Tongin, no, kung nais po ninyo, no? Parang sinasabi niya, kung nais po niyo po sana na ako'y mapagaling at magawang malinis. Minsan ganito tayo mag-pray sa Lord eh, no? Pag nag-pray tayo sa Lord, Lord, kung nais mo po sana, kung loloobin mo sana, Lord, na magkaroon ako ng bagong trabaho. Anong klaseng prayer yun? Siyempre, gusto ng Diyos na magkaroon ka ng bagong trabaho, alang namang hindi. O marami tayong mga prayer na ganyan eh. Panginoon, kung mangyari po sana, kung loloobin mo sana, Panginoon, na ako ay gumaling sa sakit na to. Siyempre, kalooban ng Diyos na gumaling ka, of course. Oh. Kasi naisip na ng Diyos na maging masaya ka. Hindi niya kalooban na naghihirap ka. Bakit kailangan pa siyang tanungin kung gusto mo maging masaya? Siyempre, nais ng Diyos na maging masaya ka. Nais ng Diyos maging prosper ka. Lalo na kung anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos eh. Lalo na tsarito ka. Tapos sasabihin mo kung mananalangin ka sa Diyos, kung kalooban ng Diyos to o hindi. Siyempre, kalooban ng Diyos yun. Panginoon, nais ko po makauwi ng Pilipinas. Mangyari po sana kung kalooban mo, o Diyos, na makauwi ako sa Pilipinas. Siyempre, nais ng Diyos na makauwi ka sa Pilipinas para maging masaya ka lang. Makita mo yung mga pamilya mong hindi mo nakakita noon pa. O yung mga nag-abroad dito. Sa madaling salita, mga kapatid, yung mga hiningi natin sa Diyos, na sa tingin mo imposible, posible sa Kanya yon. Sa iyo imposible, pero sa Diyos hindi. Ang nais lang niya, magkaroon ka ng tapat na pananampalataya. Okay? Buti pa to si Enrile, no? Ilang taon na ba to? May dinosaur pa to nung pinanganak daw, sabi. Naku, kung na nga yan. Okay. Okay, so here is our big idea. Paano ba maging prosper? Ito, by faith. Yan ang susi para makamtam mo yung kalooban ng Diyos na managana ka by faith. Kung wala kang faith, goodbye. Yun lang yun. May gagawin ka ba? Wala. Pero meron kang dapat panampalatayanan. Panampalatayanan mo yung sinabi ng Diyos na ikaw ay tsarito, ikaw'y pinagpalat pinaburan, dininding ng Diyos ang panalangin mo. Kaya yung mga hiningi mo, nakapending lang yan, darating at darating din po yan. Saan tayo babagsak? By faith. Ito, lakihan ko paano? By faith. F-A-I-T-H, by faith. Palakpakan natin si Lord, mabuti na lang, pananampalataya tayo sa Kanya, tinutugon niya. Mag-antay ka kapatid, huwag kang mainip. Ang medyo lang dito, challenging lang dito ay pinag-aantay tayo ng Diyos minsan. Pero mangyayari yun sa tamang oras. Hindi siya late, hindi nalilate ang Diyos, on time siya. Never siya maging late. Hindi segunda mano yung ibibigay niya sa'yo. Primary, laging brand new, laging the best. Huwag kang hihingi sa Panginoon ng mga bagay na pangkaraniwan. Hingin mo yung the best. Okay, so okay na po, no? Palakpakan natin si Lord sa buhay po ng ating mga buhay. Ayun. Okay. Okay, sa mga magtatanong, no? Type nyo lang po dyan yung inyong tatanong.
Yung mga nahihiya magtanong sa akin, pwede naman dyan sa chat. Pero yung mga gustong makipag-usap dito online, type nyo lang po yung Charito, tatawagin ko po kayo para sa mga tanong. Tawagin po natin si Emmanuel Locuero. Kapatid na Emmanuel, pwede na po kayong magtanong. Okay, so hindi pwede si Emmanuel? Pwede naman. Yun, pwede naman pala eh. Salamat po. Ay, Sige po, kapatid, pwede ka na magtanong. wala akong itatanong kaso nga lang, nagpapatulong lang na paano ba ng ganyang Bible para alam ko po yung mga translation para hindi po ako maligaw. Yung ganyan pong ginagamit mo. Yung software. Opo. Yes. Kasi ganito yung kapatid, no? Chat mo ako rito sa page mamaya. Send ko sa iyo yung link tsaka yung email tsaka yung instruction. Meron na akong ganun. Kami po ay from Sorsogon. Sorsogon. Kamakailan lang nandiyan kami January po nandiyan kami. January 8. Oo. Kamusta po ang dyan sa Sorsogon, ang panahon? Bumabagyo pa rin ho ba dyan? Hindi pa, ulan-ulan lang po. Minsan iinit, minsan uulan. Sana all uminit. Kasi nung pumunta kami dyan, bumabagyo. Maulan. Oo, sayang. Galing din po kami sa sa mixture church. Kami mag-asawa. Opo. Bumaklas din kami kasi parang para kasing yung pagpapasunod mo sa Diyos ay sa pilitan, at the same time pag di mo ito ginawa, di ka na save. Pag di mo ito ginawa ay kumbaga anong tawag doon, yung kambing. Silang nagde-determine kung kambing ka. Ay sus. Oo. At the same time may mga words pa sila pag ang kambing ay napapakinabangan mo pa, hayaan mo lang. Pero pag hindi na, dalhin mo na niya sa katayan. Yung mga message. Nako po, mga wala po sa Biblia po yun, mga ganong kapatid. No? Kaya nga, sabi ko nga, wala pong kung may batayan po yun sa Bible, sana makikinig kami. At the same time, bawal ka mag-question at yung mga bawal ka mag-question yung halimbawa may na-find out kang something na ikinaguguluhan mo kasi yung type ng absolute obedience yung inaano nila Tapos sila daw ay mga grace carrier, dapat i-honor mo sila in terms of money. Nako po. Nako po. Kailangan daw sila, napapa-CR kapag laging may tanim or laging may pakimkim na sobre. Nako po. Which is medyo naging po kami. At the same time, may mga tent of meeting po sila. Na kaya nga po, na lang po kami, mag-asawa. Pero ito po, na find out ko po yung kay Bishop Amy. Tapos, ikaw po ay produkto din po ni Bishop Amy. Mas dito po nagiging malinaw sa amin yung about teaching. Opo, proud po ako sa sensei ko, sa teacher ko po. Teacher ko po yun, si Bishop Emmy. Napakabait po niya sa personal, sa totoo lang. Wala hong masamang tinapay sa kanya, lahat talaga. Pero wala man naman po kaming dinadrop na names. Ayoko na pong ibanggit po sa inyo. Kasi mahirap na rin po yun. Mahirap po baga mag-drop ng names. Yun lagi ang sinasabi ni Bishop Amy, na hindi po tayo pwedeng mag-drop ng names. Opo. At bawal po yun sa ethics. Yun lang ang pinanggalingan po namin. At the same time, dito po, na-enlighten man po yung minds po namin. At the same time, yung technique po. Kaya salamat, marami.
Opo, tumutugon lang po tayo sa panawagan ng Panginoon. Bali, welcome po kayo rito sa channel na to. Obserbahan nyo lang po, aral lang po kayo. Baka makatulong po tong channel na to. Nagpaturo po ako sa anak ko. Kasi ang naka-front po dito yung anak ko. Oo, kasi ang hindi ko ma-send kung paano ko isa-send sa inyo kasi may link po akong isa-send sa inyo at instruction na rin. Maganda ho siguro kapatid kung ma-message mo ako sa page dito sa Facebook ho natin. I-message nyo ako maya ng konti tapos nito sabihin nyo Messenger po po, na kayo po messenger. yung nakausap ko sa na nanghihingi ng link ng eSword. Kasi yung eSword ko po nada-download naman po yan sa internet. Pero yung maganda lang po kasi sa akin, may mga Bible version ako na wala sa iba, wherein ito nga yung mga Tagalog, mga Greek, etc. Yun po yung benefit kapag sinend ko po ito sa inyo. Salamat po, salamat. Opo. Basta magpakilala lang po kayo na kayo po yung nakausap ko dito para maalala po natin nang sa ganun po ay mabigay ko po sa inyo ang instruction. Thank you po. Salamat po. God bless po. Patuloy lang po kayo sa pag-aaral. Salamat po. Patuloy lang tayo, no? Okay, next na magtatanong sabi niya babae daw siya eh. Si Via Esguera. Sige, go ahead, Via Esguera. Pwede ka na po magtanong. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi ho. Tanong ko lang po, yung mga tao po ba na nakakagawa ng kasalanan tapos mali po yung pananampalataya, ligtas din po ba sila? Ano po yung kapatid? Ano po yun? Yung mga tao po nakakagawa ng kasalanan, halimbawa na nag-adultery po sila, tapos mali po yung pananampalataya, ligtas din po ba sila? Kasi po kapatid, dapat kasi natin maintindihan, ang magdadala po sa atin sa impyerno ay hindi po talaga kasalanan, kundi yung ating pagtanggi doon sa sagot sa kasalanan wherein ito nga si Kristo. Lahat po ng tao ay makasalanan. At ang Diyos galit sa kasalanan, kaya ang nangyari, ang istorya ho ng Biblia na imbis na tao ang parusahan, yung Diyos mismo nagsakatawang tao para parusahan siya sa ating kasalanan. Ito nga si Kristo. Yung Diyos nagsakatawang tao para bayaran ang ating kasalanan. So, ibig sabihin niya mga kapatid, ang istorya ho ng buong gospel ay kapag nanampalataya kay Kristo, ikaw ay maliligtas dahil inako niya at binayaran ng ating kasalanan. Ngayon ang tanong, kapag nanampalataya ka ba kay Kristo, gaano ba kalawak at katagal yung kabayaran ng ating kasalanan? Kasi kung babasahin natin sa Hebreo chapter 9, verse 12, sabi rito, no, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ni kambing, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Okay? So, hindi na requirements yung mga kambing-kambing na yan. Kaya tuwan-tuwa yung kambing dito kasi hindi na raw siya kakatayin. Ay, sus. Jokes. Balik tayo sa seryoso. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi na kailangan pang magpatay ng tupa. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, kailangan mamamatay. O, si Kristo na yung namatay para sa atin nang sa ganon, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan daw? Magpakailanman. So, binayaran na ni Kristo yun. Ngayon, dalawa lang naman yan mata ng Diyos, mata ng tao. Sa mata ng Diyos, pag-usapan natin sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, pinatawad ka na. Ang manampalataya kay Kristo ay pinatawad na. Kahit ba magkamali siya o magkasala siya, pinatawad na rin po yun. Bakit? Ito yung sinasabi ganyan po kalawak yung ginawa ni Kristo. Ang reason kung bakit pinapakita ko sa inyo itong verse na to para maintindihan ng lahat
na kung paano binayaran ni Kristo ang ating kasalanan. Gaano ba kalaki yun? No? Gaano ba katindi? Ang sabi rito, timeless magpakailanman. So, ibig sabihin, yung ating mga future na kasalanan, ibig yung magagawa pa lang nating kasalanan, kasama yun sa binayaran. Okay? Mamaya, masasagot na natin yung tanong ni sister, no? So, meron na tayong idea ngayon na kapag halimbawa ay kayo nagkasala, pero nanampalataya kay Kristo, ito ay ano lang to, effective lang to sa mga nanampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Kapag ikay na kay Kristo na, kahit magkasala ka, hindi ka nasisingilin ng Diyos doon kasi pinatawad ka na nga. Okay? At sinabi ho ng Biblia, ang sabi naman sa Hebreo chapter 8 verse 12 din naman, ito pa yung katangian ng kapatawaran ng Diyos. Hindi lang pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, kundi kinalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan. San sa Bible yun? Basa. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Kaya pala, hindi na naaalala ng Diyos yung kasalanan natin, hindi na tayo pag binagbabayad kasi kinalimutan niya na yun. Oh. I remember no more, ang sabi nga ni Milagroso. O tama po 'yun sa English. O bukod sa pinatawad ka na forever, kinalimutan na ng Diyos forever. Ngayon ang tanong, kahit ba abusuin mo yung kasalanan, o ilang kasalanan ba ang pinapatawad ng Diyos sa isang araw? Basa. Romans chapter 5. Verse 21 or 20. Na magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Sabi dito, ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ang lalong sumasaga ng kagandahang loob ng Diyos. English, King James. But where sin abounded, grace did much more abound. When sin abound, grace abound. Ibig sabihin, kung kahit sadyain mo pang magkasala o sinasadya mo magkasala, lalong ang ganti ng Diyos sa iyo ay biyaya. Hindi naman ako may sabi niyan Huwag niyo akong pagbibintangan na tinuturuan ko na umabuso sa kasalanan ng mga tao dito, yung mga nasa YouTube. Hindi naman ako may sabi, yung Bible may sabi, ako babasahin mo nga to. Sabi dyan, but where sin abound, grace did much more abound. Oh. Grabe ho yung grace ng Diyos. Wala na nga kapangyarihan ng kasalanan sa atin Oh. Ngayon, pag inabuso mo naman ng kasalanan, sa mata naman tayo ng tao, sa mata ng Diyos yun, okay na tayo. Sa mata naman ng tao, etong problema. Kapag nagkasala ka, halimbawa sa kapwa mo, yari ka. Walang grace abound dyan. Walang amazing grace sa tao, oy. Kapag nagkasala ka, yari ka. Oh. Diba? Subukan mo mangutang, hindi mo bayaran yung inutangan mo, tinan mo, idedemanda ka ng estafa. Oh. So, saan ka lulugar ngayon? Iwasan mo magkasala para sa tao. Pero sa Diyos, matuwid ka pa rin. Ang problemahin mo na lang yung tao. Utang pa more. Ano pa? Asawa mo, ito madalas ko tong kinukwento no. Mabait sa yung asawa mo, pagka tinutino ng binan mo, mababait ang mga kapatid mo. Nang babae ka, nalaman ng asawa mo, yari ka. Putol ang, ano ba to? Princess Sige yan, basahin nyo na lang yung comment ni Princess. Ay, Jesus. Ano ba yun? Ang sakit dun Ano mangyayari sa'yo? Diba? Sabi ni Lex, putol daw ang sustento. Ay, sus. Nakakatawa itong mga kapatid dito no? Di ba mga kapatid, ang bunga sa tao, ngayon sagutin natin yung tanong ni sister. Yung tanong niya,
kung ano magiging epekto sa kanya. Sa Diyos, kapag na kay Kristo ka na, pinatawad na. Kaya nga lang, ang consequence niyan sa tao. Oh. So ano ang big idea? Eh di lumayo ka sa masama, get out in trouble. Ganun lang ang solusyon doon para magkaroon ka ng peace of mind. Sa mata ng Diyos, pinatawad ka na. Kaya nga lang, kung gusto mo ng maayos na buhay, umiwas ka sa kasalanan. Ganun lang po yun. Umiiwas tayo sa kasalanan, hindi para maging banal sa mata ng Diyos. Umiiwas tayo sa kasalanan para maging mahatahimik ang ating buhay. So sa tingin ko kapatid, nasagot ko na po yung tanong mo po kapatid. Hello kapatid, nandiyan ka pa po ba? Ano po yung mga perverted pastor na hindi po nanampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus? O dito tayo papasok. Hebreo. Yung mga hindi nanampalataya kay Kristo, pag nagkakasala, yari ka. Ito, basa tayo. John chapter 3, verse 18. Pag wala kang Kristo, ito mangyayari sa'yo. Perverted mali nga ang gospel di wala rin kay Kristo yun, unbeliever yun. So, ano mangyayari sa kanila? Basa. Hindi na tula maparusahan ng sumasampalataya sa anak. Sabi nito, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. May kahatulan sa mga perverted. Tingnan mo, perverted ka na, sa Diyos yari ka na, sa tao yari ka pa. Sa Diyos, mapupunta ka sa impyerno, sa mata ng Diyos dahil sa kasalanan mo. Sa tao naman, kapag nagkasala ka, yari ka rin sa tao. Ganong kasaklap kapag unbeliever ka. Ganong kasaklap pag wala ka kay Kristo. So, yun po yung sagot ko ron, kapatid. Ayun po. Ayun na po. Talong ko po. Salamat po. Magandang gabi po. Salamat po. Salamat. Stay blessed. Sisingilin tayo ng Diyos balang araw. Yung mga hindi na nampalataya kay Kristo. Kaya nga sa final judgment, di ba? Hahatulan ng Diyos yung mga unbeliever ayon sa kanilang mga gawa. Kasi hindi nila tinanggap yung gawa ni Kristo di doon tayo sa gawa nyo, iisay-isay ng Diyos yung kasalanan mo. Kapag hindi ka ligtas. Kaya maganda na rin siguro talaga na kaya inuulit ko napakahalaga talaga yung na kay Kristo ka kaysa sa umiwas ka sa kasalanan. Kasi si Kristo ang tinatawag na pampalubag loob o yung tinatawag na pangtanggal ng galit ng Diyos sa atin. Kaya nga mapupunta ang tao sa impyerno hindi dahil sa kasalanan, kundi mapupunta ang tao sa impyerno dahil nireject nila yung solusyon sa kasalanan wherein si Kristo. So yun lamang po mga kapatid. Okay, next. Kaya pastor yan ang iniingatan ko na magkasala sa tao. Yun, very good. Sa tao kayo mag-ingat, mag-ingat kayo sa tao. May gusto lamang po akong i-clarify sa topic natin kanina, Pastor, tungkol sa prosperity. Ganun din sa darating na rapture na hinihintay natin at sa karapatang humatol. Kapatid, totoo yun. Ang pagiging charito natin ay forever na po yan. Okay. So, yung katapusan ng Mundo series natin, pakiantay lang mga kapatid pero nandun yung solusyon, yung mga tanong na yan. Malalaman nyo sa KNM Part 16, tatlong 16A, 16B, 16C. I-upload ko na to sabay-sabay pero different schedule para matapos ko na. Kaya siya matagal mga kapatid kasi 3 episode po yan. Pero ano matututunan nyo doon sa KNM Part 16? Naku po, matututunan nyo ron. Marami. Kasi solusyon na po yun ng katapusan ng Mundo series Kung sa katapusan ng Mundo series, marami kayo natutunan from 1 to 15, ang pinaka-climax o yung pinaka-peak na matututunan nyo ay sa part 16. Kasi i-generalize niya lahat. Marami kayong matutuklasan doon mga kapatid. Pakaantay lang mga kapatid. Sama nyo na rin sa prayer mga kapatid.
pilit kong tinatapos. Kaya nga lang, vlogger ako, kailangan ko rin kumita, kaya meron ako mga extra vlog na dapat kong i-upload. May mga ina-upload pa rin ako mamaya. Wala tayong magagawa mga kapatid, hanap buhay ko to eh. No? Okay? Okay, next. Okay, next question. Sige, si Angelo Lucky Reyes. Angelo, pwede ka na magsalita po? Yes po, Pastor. Thank you sa ano. Uy, long time Pastor. no to ka. Nalala ko na yung boses mo. Yes, Sige. Ano lang po. Tanong ko lang muna. Inaabahan ko rin yun kay Donald Trump Part 2. Kailan nyo rin nanin yun? I-upload. Tagal pa kapatid kasi KNM series busy tayo eh. Pero meron na ako naka-line up diyan na yung part 2 ng pagiging antikristo ni Hindi naman si Donald Trump, meron pa tayong papakita doon. In example lang natin si Donald Trump. Ito lang katanungan ko, Pastor. Meron taong di ba in sa Hebreo na alam ba yung apostasy ba yun? Yung ni-reject si Christ. Mhm. Kasi lang, dun sa yung tao, minsan kasi may taong na dati kilala na si ang Diyos, tapos nagalit siya, tapos pinagbumuran niya, parang ni-reject niya si Christ. No? Mhm. Ni-reject niya, tapos yung pagdating ng panahon, naisip niya, bumalik ulit siya na in tunay, na full grace. So, still saved ba yun? Kasi may sinasabi doon, di ba? Pag ni-reject na, hindi na pwedeng bumalik. Yun lang. Kasi sinagot ko naman yun. Sabi ko, tinanggap mo naman si Kristo ng totoo eh. You're saved. So, tama ba yun? Yun ako, Pastor? Tama ba yun sa kanya? Kasi yung Hebreo kasi, yung binabanggit doon na apostasy, ang totoong sinasabi ni Pablo doon na sila yung mga nakay Kristo, mga Hudyo, o yung mga tinasawing, pag binabanggit kasing kapatid, pag sinabing kapatid doon, kapatid na sa kapwa nila mga Hudyo. Kasi tandaan po natin ang Book of Hebrew is for the Hebrews. Hindi po tayong kausap dyan. Meron lang tayo dyan dapat na damputin regarding dun sa mga gawa ni Kristo. Pero yung application hindi po. Kagaya yung apostasy ho dun, meaning po noon, they reject Christ. Ibig sabihin, pag they reject Christ, saan sila galing? Believer ba sila o hindi? Hindi. Kaya nga they reject eh. Paano mo i-reject ang isang bagay kung tinanggap mo na? So ibig sabihin, hindi sila Christian. Sila yung mga unbeliever. Nung shinare sa kanila ang gospel, they reject it. Okay? Nasa faith na bumalik sa paghahandog. O yun, tama yung sinabi ni Okay. Judaism, kapatid, ang dyan, ang religion na binabanggit dyan, hindi po tayo yaan. Ang damputin lang natin dyan, yung mga ginawa ni Kristo na yung sa magitan ng kanyang kamatayan, may kapatawaran, magpakailanman, yun, pwede yun. Pero yung regarding doon sa relationship sa Diyos, iba ho yung relasyon ng Diyos sa mga Hudyo eh. Kaya medyo huwag tayo malilito sana po doon. Pwede ba isa, Pastor? May share lang ako ng konti tungkol sa... Kasi kanina, dati nag-church din ako sa ibang dinalo ako ng pastor ko dati dito, tapos sabi, church ka. Pinagbigyan ko naman kanina. Kanina pumunta ako, sabi niya, Tapos, ko lang siya, in-examine ko siya doon. Kasi may sinasabi si Bishop Kenny, yun niya, yung grace alone, works alone, grace plus works. Sabi naman niya, dito tayo, tama yung sinabi niya, dito tayo sa grace alone tayo kasi bumubunga, kasi niya, yun pag nasa grace ka, hindi ka naman mag-works na sarili mo, bubunga ka at bubunga. Pang question ko doon, pero sinabi niya, kasi siya, din kami, umaano siya sa Sabat, pero hindi siya Sabadista po. Siya, born again talaga. Sabi niya, hindi siya Sabadista. Pero yung pag bilang, pag hinarap mo yung grace,
yung bubunga ka, automatic, dapat ano ka raw, sumusunod ka raw sa Sabat kasi kasi Friday, Saturday siya. Kaya nga ang main service nila Friday and Saturday. Yun. Tapos inaano ko lang yun. Kasi may sinusunod siya dapat kasi sabi ko hindi ko sinasabing ano siya, inaano ko lang Sabi ko, may nagsasabi kasi Christ is Sabat. Kasi sabi ko rin, totoo raw yun, pero dapat sundin daw yun ano. At pag totoong nakay Kristo ka na, dapat bumubunga ka na automatic sumusunod ka raw sa Sabat. So yun lang explanation ko. Pero gusto ko lang yung ano yun. Kanina kausap ko yung pastor ko na ano yun lang po. Last na po. Oo, kasi wala akong kinalaman po yung pagiging banal natin sa araw ng ating ng pag-attend ng church. Wala akong kinalaman ho doon Wala ang pananampalataya po natin ay walang kinalaman sa mga dapat gawin sa mga gantong araw, mga gantong gawain, wala po. Iisa lang po ang requirements natin para makuha natin yung pabor ng Diyos. Yung manampalataya lang sa kanyang anak. Manampalataya kay Kristo. Manampalataya sa kanyang mga ginawa. At ano yung mga ginawa niya sa iyo, yun ang ating panampalatayanan. Pero yung sa mga schedule ng kung saan ka magsisimba, kung kailan. Kahit ba magtayo? Ako nga kung ako magtatayo ng church, hindi ako magsa-Sunday service, gagawin kong Friday o kaya Saturday night para maraming umatin. Kasi naging tradisyon sa atin yung yung katuruan na may araw ng Sabat. Pangatlo kasi mga kapatid, yung araw ng Sabat, pinagdidiwang yan ng mga Hudyo. Araw ng pamamahinga sa kanila yun. Oo, ritual sa kanila yun. Kung hindi ka sumunod dun, yari ka. Kasi kautusan yun. Tayo naman, wala naman tayong kautusan So whether you go to the church every Sunday or whether na umating ka ng online Bible study, counted pa rin sa Panginoon yun as long na makakabuti yun sa iyo. Ganun lamang po yung yung bagong tipan. Ang bagong tipan ay puno ng kalayaan at ang bagong tipan ay pinasimple lamang po ang relasyon natin sa Diyos na dati ang relasyon sa Diyos pahirapan. Ngayon hindi na po dahil po yun sa ginawa ni Kristo kaya nagkalapit na po ang Diyos at ang tao. Okay, Pastor. Sige. Salamat, Pastor. Okay, Charito po. Salamat sa natawag niyo po ulit ako. Next time Okay ulit. po. Sige po. Next time Sige ulit. po. Sa mga magtatanong pa. Sige. Sige po. Thank you, Pastor Edwin. Salamat po. Salamat. 9:42 PM. O sige na nga, pagbigyan ko na to, si Al Milagroso Junicio. Huling tanong na daw niya. Oo, huling tanong mo na. Hello kapatid, totoo ba yun? Huling tanong mo na to? Hindi pa sa magandang gabi po. Oo, wag ganun, wag. Sabay-sabay tayo sa rapture, kapatid. Joke, sige. Hindi, para joke lang yun, para mapansin. Joke din lang yung nagjo-joke din ako. Kumbaga, Pastor, wala naman talaga ako na masyadong kumbaga lahat naman na napapakinggan ko sa inyo, talaga namang pumapasok sa akin pagkatao. Talagang kumbaga kompleto na, Pastor. Meron lang ako isang tanong, Pastor, kumbaga parang may nadadaanan kasi ako lagi sa newsfeed ko, pero hindi ko naman sinasabing naguguluhan ako doon. Gusto ko lang na ma-confirm na pares tayo ng sagot. Sige po. Sakto nga, Pastor, related po dun sa naging topic nyo kanina about sa yung kay Pablo, Pastor, yung binanggit nyo kanina, Pastor? Kung ano meron ka, Oo. Yung kumbaga maging kontento ba, parang ganun. Oo. Tapos ang sabi niyo kanina, Pastor, ang kausap niya doon parang mga Hudyo ba, Pastor, o ano? Kaya niya sinabi mga unbeliever kasi yung mga karamihan kasi sa mga taga-Korinto, mga immoral kasi. Mga pasaway. Kaya pinagsabihan na makontento kayo si Pablo. Balik. Pastor, meron lang akong tanong. Opo. Meron lang akong tanong na hindi ko naman sinasabing malabo sa akin. Gusto ko lang pong makasigurado na gusto ko lang pong marinig na pares tayo ng stand po. Sige po. Opo. Siyempre po bilang nasa full list tayo, parang lagi po natin sinasabing rightly dividing,
Law to Grace, New Testament, Old Testament, lagi tayong merong parang laging dividing ba? Opo, opo. Parang nababasa ko minsan sa newsfeed ko, bakit yun lang daw lagi nating dinidivide? Yung Law and Grace, yung New Testament, saka yung Old Testament. Mhm. Bakit hindi raw po natin dinidivide yung earthly ministry ni Jesus, saka po yung heavenly ministry ni Pablo? Parang ganun po, Pastor. Hmm. Yung una po yung tanong ko, ganun, Pastor. Kasi kumbaga parang Bakit? Ang parang tanong kasi doon, ano ba yung earthly ministry ni Jesus sa heavenly ministry? Tsaka pangatlo, bakit meron bang, ano yung heavenly ministry tsaka earthly ministry? Ano yun? Parang, Hindi, bakit Pastor, kasi ng earthly ministry po ni Jesus, lagi nandyan po yung signs, wonders, and miracles po. Di ba po? Yun po yung isang tanong ko. Bali, applicable po ba sa ating mga hintilyang signs, wonders, and miracles? Tapos pangalawa, Pastor, para isang sagutan nyo na lang po. Meron po ba sa New Testament kay Pablo, siyempre si Pablo po, nabuhay po yung sa pananampalataya, di ba po? Gusto ko lang po maging parehas lang po tayo ng sagot. Alam ko naman po na parehas tayo, gusto ko lang po marinig, Pastor. Na Opo. siyempre po si Pablo nabuhay po yan sa pananampalataya, di ba po? Mhm. Meron po ba sinabi si Pablo sa kapanahunan niya na siyempre bilang tao, meron din po siyang mga pangarap sa buhay bilang tao nga po na umunlad, umasenso, sabi nga, di ba sabi po nga po natin, kung ano yung paniniwala natin, yun po yung mangyayari sa atin. Kahit gusto natin yumaman, mangyayari po yan. Meron po bang nabanggit sa Bible about kay Pablo po, Pastor, na siyempre bilang tao, nangarap po siya. Meron po bang sa Bible na nasabi ni Pablo na yung faith ko na maging ganito nangyari? Kasi po, sa Pastor, akala ko po nanatili si Pablo sa paggagawa niya lang po ng tolda. Kumbaga, yun lang po yung naging hanap buhay niya. Meron po ba tayong makikitang, kasi alam natin si Pablo, may faith po yan na more than na hindi lang sa maging kumbaga parang kung ano yung meron ka maging kontento. Meron po ba sinabi sa Pastor Pablo na ang faith ko ganito, natupad? Nipita ko yung pamilya ko o kung ako magkaroon ng ganito. Kumbaga parang, Pastor, parang ang nabasa ko kasi parang nakikita ko sa mga comment section, si Pablo po nabuhay lagi sa pakikipaglaban. Parang ganun po siya. Parang wala po yatang, sabi po, hindi ko po sinasabing ganun. Parang ang lagi po nakikita si Pablo po, more than spiritual. Parang wala po siyang sinabing, yung pananampalataya kung maging asenso, maging maunlad, maging mayaman, parang wala po. So, parang nga po kumbaga ang negosyo niya lang po, nagagawa po siya ng tolda, parang ganun. Okay, okay. Ang ibig sabihin, Pastor, ang huling tanong, Pastor, pag ba ang isang Kristiyano po ngayon, Pastor, pagka sinabi natin, siyempre, by faith po tayo, Pastor. Gusto ko yumaman, magkakaroon ako ng kotse, magkakaroon ako ng magandang bahay, by faith, 100% by faith. Pag hindi po ba, Pastor, nangyari yun, ibig sabihin yung sinasabi niyang by faith, hindi po tunay, kasi hindi nangyari. Yun lang po, Pastor, gusto ko lang pong, hindi ko sinasabing ano ko, Pastor, para sa yung sagot, gusto ko lang pong marinig. Yun lang Okay. po, Pastor. Okay, so tatlo yung tanong ni Kuya, no, ni kapatid na Al, na yung signs, wonders, and miracles ay applicable ba sa panahon ngayon? Pangalawa, yung buhay ba ni Pablo ba ay umunlad sa larangan ng financial? At ang pangatlo, yung paano kung hindi nangyari ang yung faith. Isa-isahin natin to, mga kapatid. Okay, so yung signs and wonders and miracles na ginagawa ng mga disipulo, ginagawa ng mga alagad, ay nasa panahon pa ba tayo nito? Okay? So tandaan po natin, kanino ba tinawag si Kristo? Ang sabi di ba ni Kristo, I called for the lost sheep house of Israel. At sinabi rin niya na tinawag niya 12 alagad para tawagin sa mga Hudyo, sa mga nawawalan tupa ng Israel. Huwag daw silang pupunta sa mga hentil. So sa madaling salita, si Kristo at ang mga alagad ay tinawag sa mga Hudyo. Ngayon ang tanong,
Ano ba ang paraan para mahikayat mo ang Hudyo sa pananampalataya ng Kristyanismo, lalo na ang gospel nila ay gospel of God's kingdom o yung paghahari ni Kristo sa lupa? O, mahirap naman kasi mangaral sa mga Hudyo na walang ebidensya. Remember, ayon sa Bible, ang mga Hudyo naghahanap ng himala. Ang mga Hentil naman ay naghahanap ng karunungan. Oh, wait lang, pakita ko sa inyo kung saan verse yun na. Okay, sa 1 Corinthians chapter 1, Ah, 1:20 to 25 pala yun. Sabi dito, for the Jews, require a sign. And the Greek seek after wisdom. Ito mas maganda ito sa English. Jews want miracles for proof. And Greeks look for wisdom. Yan ang target. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, ang mga Hudyo natural na naghahanap ng miracle. Ngayon, kung ikaw si Jesus at mga alagad, ano gagawin mo? Mangangaral ka lang ba sa mga Hudyo? Hindi. Kailangan mo magpakita ng miracle. Yun ang reason kung bakit si Christ nagpapagaling ng mga may sakit, nagbubuhay ng mga patay, o ano pa ba? Pinapagaling lahat ng mga may sakit, marami, nagpakain ng 5,000, etc. Pati yung panahon, hinawakan niya, pinahinto niya yung bagyo. Bakit? Kasi ang mga Hudyo, kailangan noon para maniwala sila. Nung panahon naman ng mga alagad sa Pentecost, bakit nagkaroon ng speaking of tongues? Para makakilala yung mga Hudyo uli. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, sa panahon na ito, mga Hentil, it seems na hindi na kailangan ng mga himahimala sa atin. Kasi, ang sabi kasi sa atin, we should live by faith and not by sight. Sabi ni Pablo yon sa nakasulat. 2 Corinthians 5:7 sa mga Kristiyano, dapat ganito for our life is a matter of faith, not by sight. Pag by sight, miracle po yun. Di ba yung by sight is more on miracle? Pero sa mga Kristiyano, hindi. So, tindahan po natin, if you read Book of Acts, there is a transition between Jews to Gentiles, between law to grace, between miracle, papunta ng faith. Pakikinggan nyo ngayon ang turo ngayon. Sa panahon ngayon, ang galaw ng Diyos ay hindi sa mga himahimala. Kasi pag nag-himahimala, pagtatawanan tayo ng mga Hentil. Biro mo na mag-speaking of tongues ka dyan, magkikiksay ka dyan, hindi ka pagtawanan, sabihin mga nababaliw kayo. Hindi kasi sa atin yan, yung mga himahimala na yan, sa atin kasi more on teachings, more on gospel. Kaya kung tatanungin mo ako sa panahon ngayon, ay dapat pa ba ang miracle? Hindi na ho necessary. Kasi ang linaw-linaw na we should live by faith and not by sight. Okay. So meron po akong vlog niyan panoorin nyo na lang kapatid. Mukhang na-miss mo yata yung preaching ko regarding dyan. Mas specific yun Panoorin nyo na lang. Panoorin mo na lang kapatid. Pero binigyan ko na kayo ng idea. Okay? Hindi, Pastor, nasa lang po story about kay Pablo. Meron po ba yung about sa pagiging niya, yung siyempre may desire din po siya bilang tao. Naging po ba siya bukod sa gumagawa ng tolda? Ito na po. Ito na po yung... Opo, ito na po. Yan po yung next po natin. Okay. Nakalista naman po. Thank you, Pastor. Sige. Okay. Ganti ang kapatid, no? Okay, so ngayon si Pablo ho ba ay ay may nabanggit regarding sa career niya. May nabanggit siya sa career niya regarding do sa pagiging tent maker niya, no? Sabi nga ng iba, no, si Pablo daw ay tent maker. Sa Tarsus siya nagtrabaho.
Kaya doon yung salitang tarpaulin, doon daw kinuha. Taba ng mga Pilipino, utak, no? Ewan ko, totoo yan, ha? Yung tarpaulin daw, kinuha daw yung Tarsus, yung Pauline, Paul. Oh, doon daw kinuha yun. Ewan ko, totoo yan, ha? Oh. Tent maker po siya. Okay? Ang tanong kasi ni kapatid, ano ba yung nabanggit ni Pablo na buong buhay ba niya ay regarding do sa karir niya may nabanggit? Wala akong nakitang nabanggit si Pablo, pero merong sinabi si Pablo na napaka-importante sa tanang buhay daw niya. O, kung ang tanong din daw ay kung ano yung importante sa buong buhay ni Pablo, mababasa po natin yan sa Acts chapter 20, verse 24. Sabi ni Pablo, ito yung sinabi ni Pablo, kapatid eh. Wala na tayong magagawa. Ito lang yung sagot talaga sa Bible. Sabi niya nito, no? Subalit walang halaga sa akin ng aking buhay. O, patay na. Walang halaga daw sa kanyang buhay. Ano mahalaga sa kanya? Magawa ko lamang ang aking tungkulin. Ano yung tungkulin? At matapos ang gawaing ibinibigay sa akin ng Panginoong Hesus. Bakit? Hindi ba to career? Na yung pinapagawa ni Jesus, ito yung career. Ito yung career na pinasok niya. Ano daw ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. English. However, I consider my life worth nothing to me if I only may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of God's grace. Kapatid, yan po yung karir na pinili ni Pablo at pinakamahalaga daw sa buhay daw niya. Yung maging task niya ay ipangaral ang gospel of grace. Oh. Opo, Pastor. Okay. Pastor, tama ka dyan, Pastor. Opo, tama ka dyan. Ang tanong ko po, heavenly po ba yan o earth? Bakit po dinidivide natin ng heaven and earth, heavenly? Tingnan mo kapatid, no? Bakit natin dinidivide na yung kung anong meron tayo ngayon? Tingnan mo, na ito kasi nangyari sa tinuro sa atin ng religion eh. Kapag gawain sa church, heavenly. Kapag gawain sa trabaho, yun daw ay earthly. Tama o ba kapatid? Ganun ang tinuro sa atin. Hindi, Pastor, kumbaga parang tinutukoy ni Pablo din yung hindi dito sa mundo natin eh. Di ba sabi niya nga kung nabuhay siya kay Kristo, mamatay ay pakinabang. Ibig sabihin, walang kwenta sa kanya sa mundo na ito eh. Kumbaga, ang tanong ko, Pastor, meron ba siya talagang kasi tao siya, Pastor eh. Nangarap siya eh. Lord, gusto ko ng pagpapala, gusto kong yumaman. Wala. Natin kung ano yung... Wala ako sa Bible. Wala. Opo, Pastor. Gusto kasi ko lang din po marinig po. Mahirap kasing pigain yung mga bagay na wala sa Bible. Siguro naman meron. Naniniwala ako meron. Hindi lang nalagay. Hindi lang nalagay. Kaya nga lang, inaamin niya dito na walang halaga daw sa kanya yung anumang meron siya. So, ibig sabihin, literal to. Oo. Ang goal daw niya, matapos lang daw niya yung karera daw ng na maipahayag daw yung gospel of grace. So, ibig sabihin, ang karir niya talaga ay ito. Ito yung hanap buhay niya. Ang hanap buhay niya talaga ay ipalaganap. Ito, sa madaling salita, ang kanyang hanap buhay o yung sinasabi natin na physical o earthly na pagkakakitaan, itong pagngangaral niyang salita ng Diyos, pinag-isa niya na yung ministry niya at saka yung karir niya, ito po yun. Kaya kapatid, kung tatanungin mo kung ano yung karir ni Pablo, ito, evangelism. Ganun talaga. Yun yung sinabi ng Biblia. Wala nang heavenly at saka earthly dyan, kapatid. Wala hong ganun. Ang tinuturo ho dyan, kung ano yung karir. Yung karir na pinasok niya. Tsaka pangatlo, kapatid, suportado siya ng church eh. Kumikita rin siya ron, alam mo ba? May offering din dyan. Binibigyan siya ng mga offering, tinutulungan siya ng mga kapatid. Ibig sabihin, Pastor, naging na siya doon, kumbaga full time. Parang kontento na siya doon, parang ganun po. Kontento siya roon. Okay po, Pastor, maliwanag naman po. Gusto ko lang marinig talaga. Wala naman talaga ako, matagal na ako nakikinig, Pastor, wala naman talaga akong tanong, pangatlong tanong ko lang naman po. Okay lang.
maging pares tayo ng stand. Opo. Oo. Oo. Mm. Ganun talaga. Hindi naman siya naging gasoline boy, joke. Hindi naman siya nag-ano, no. Hindi naman siya yung sumayaw-sayaw kung saan-saan. Hindi naman. De, joke lang. Mm. Okay, so kapatid, ano lang po, doon tayo sa sinasabi yun ng Biblia. Sinabi ng Biblia, yung career daw niya, yung kanyang trabaho, yung kanyang pagiging tent maker, iniwan daw niya yun at siya ay nag-share ng gospel. Ngayon, suportado siya naman ng church. Lahat ng church, suportado siya. Oh, may financial provision yan. Nakarating nga ng Roma yan eh. Di ba nakarating ng Rome yan? Paano siya nakapunta roon? Eh, mahal-mahal ng pamasahe sa Rome. Pupunta ka May doon. suporta, Pastor. May suporta yung kapatid. Oh. Nung panahon na yun, uso na yung ganun. Na susuportahan ng... Di ba nagpapasalamat Para sa nga... atin ngayon, Pastor. Para sa atin ngayon. Di ba nagpapasalamat nga siya sa mga taga-Pilipos? Di ba? May mga church na tumutulong sa kanya, yung taga-Pilipos. Meron naman church na magaling mag-aral ng Bible. Ito yung walang iba, mga taga-Berean. O, may mga iba't ibang church nang siyang hinawakan. Ano yun eh, bishop yan. Parang si Bishop Amy Domingo yan eh, na suportado ng iba't ibang mga tao para lang ipalaganap ang salita ng Diyos. Ganun siya, kapatid. Kaya yun yung career niya. Parang si Bishop, parang saan na lang nagpupunta na Pastor kasi suportado. Sinusuportahan siya ng suportado siya ng buong simbahan. So ganun din ang nangyari kay Pablo. Kaya yun yung yung career niya, ayan na, to complete the task that the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of grace. Iniwan niya ang pagiging tent maker niya. Kasi kung tent maker lang, wala yun, barya-barya lang po yun. Maliit kita. Totoo yun. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. Pastor, salamat. Gusto ko lang talaga marinig din kasi medyo ang dami ko nababasa. Gusto ko lang, alam ko naman pares tayo ng stand, Pastor. Gusto ko lang din marinig. Ayun, marinig ko na mas lalo naging klaro sa akin. Salamat, Pastor. Salamat po. Okay. Salamat po. Okay, so 10:04 p.m. Marami pa tayong dapat pag-usapan pero it's about time to drop out our broadcast today. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga. At ngayon malinaw na ho sa atin kung ano din po yung pagkatawag ko sa Panginoon. Hindi lamang po ako pastor, isa rin po akong vlogger, career ko po ito. Isang karera po ito ng aking buhay. Ito na po ang aking hanap buhay. Nag-quit po ako sa pagiging call center. Dati ako nagko-call center. Kami mag-asawa ay nagpo-full time na dito sa YouTube. Kaya natural lang ho talaga na maging ang boses ko ay boses vlogger. So maraming salamat po sa nakakaintindi at patuloy po nawa kayong pagpalain ng Panginoon. See you next week po. Thank you po, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you po. Thank you, Salamat. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you po sa lahat. Salamat po, Pastor. Good night sa atin. Maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Mahal na mahal ko po kayo sa pag-ibig ng mula sa Diyos. Salamat po.